Oh, halika! Lumapit kayo! Mayroon akong isang kwentong handog para sa inyo. Isang kwentong galing pa sa mayamang lupain ng Mindanao. Sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga sa likod ng alamat ng sarimanok. Halika kayo mga anak, maupo kayo ng malapit sa akin. Handa na ba kayong makinig? Dahil may ibabahagi akong isang alamat na puno ng misteryo, pag-asa at syempre ang kagandahan ng ating lahi. Ang kwento natin nagsisimula to noong unang panahon sa isang malawak at mayamang lupain dyan sa Mindanao kung saan may isang makapangyarihang sultanato. Dito, alam nyo, nakatirang matatapat na Maranao. Ang buhay nila, naku, napakapayapa. Sagana ang ani at ang mga tao, nagkakaisa sila. Talagang nirerespeto nila ang kanilang mga tradisyon, lalo na't ang namumuno sa kanila ay isang napakabuting sultan. At itong mabuting sultan na to, mayroon siyang kaisa-isang anak. Ang pangalan niya, Prinsesa Gandingan. Sinasabi na ang ganda niya, wala raw katulad. At alam niyo ba, mahal na mahal niya ang kalikasan. Araw-araw, makikita mo siya sa hardin ng palasyo, kinakausap ang mga bulaklak, pinapanood ang mga ibon. Pero 'di ba, sa bawat paraiso may mga pagsubok at ang kapayapaan na to hindi pala magtatagal dahil may isang pangyayari na babago sa lahat. Isipin niyo to, isang gabi habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, bigla na lang isang napakatinding liwanag ang bumaba mula sa langit. At kasabay nito may kakaibang himig, isang tunog na parang galing pa sa ibang mundo. Kaya kinaumagahan, paggising ng lahat, isang balita ang sumalubong sa kanila at hindi ito maganda. Nawawala si Prinsesa Gandingan. Para siyang bula na biglang naglaho. Walang nakakita, walang nakarinig, wala kahit anong bakas. Nako, yung sultan, sobrang lungkot niya. Pinahanap niya ang anak niya sa bawat sulok ng kaharian. Pero wala talaga. Hanggang sa isang araw, may isang matandang ermitanyo na bigla na lang nagpakita sa kanya at may dala siyang kakaibang balita. Sabi ng ermitanyo, ang prinsesa, dinala siya sa isang kakaibang kaharian at kung gusto niyo siyang mahanap, kailangan ninyong hanapin ang isang ibon na may kakaibang kulay at ganda. Parang isang propesya, di ba? At inilarawan niya kung anong itsura ng ibon. Grabe, isipin niyo, ang mga balahibo raw nito kumikinang na parang bahagari. Ang mga pakpak nag-aalab sa pula at ginto. Yung buntot niya sumasayaw na parang agos ng tubig. At ang pinaka-importante, mayroon daw itong kagat-kagat na isda sa tuka. Napaka-espesyal. Kaya agad-agad, nag-utos ang sultan. Yung pinakamagagaling niyang mga ngaso, sila ang naglakbay. Hindi biro ang pinagdaanan nila ha. Tinahak nila yung malalalim na gubat. Tumawid sila sa matutulis na bundok at sinuong pa nila ang malalakas na agos ng ilog. Pero sa bawat hakbang nila, dala nila ang pag-asa ng buong kaharian. Pagkatapos ng maraming araw ng paghahanap, pagod na sila pero hindi sila sumuko. Narating nila ang isang nakatagong lawa at doon, sa wakas, nakita na nila ang kanilang hinahanap. Sa gitna ng lawa, may isang ibon na nagniningning. Sobrang ganda. Ang bawat balahibo nito kumikinang sa sikat ng araw at dahan-dahan lumipad ito palapit sa kanila. Walang duda, ito na nga yung sarimanok, ang sugo mula sa ibang mundo. At mula sa tuwa nito, hindi huni ang narinig nila, kundi isang matamis na tinig. At sinabi nito, ang prinsesa ay nasa isang kaharian sa ilalim ng lupa. Siya ay masaya at ligtas. Ganun pala, natagpuan na pala niya ang kanyang tunay na pag-ibig. At yung mensaheng yun na dala-dala ng sarimanok, yun ang nagbigay ng kapayapaan sa buong kaharian at yun din ang lumika ng isang simbolo na hinding-hindi na makakalimutan. Kaya ang sultan, kahit na malayo na ang kanyang anak, naging payapa na ang loob niya. Dahil ang importante, alam niyang ligtas at higit sa lahat, masaya ang prinsesa. Tinanggap niya ang kapalaran ng kanyang anak at nagpasalamat siya sa sarimanok para sa balitang dala nito. At alam nyo, mula noon, ang sarimanok ay naging napakahalagang simbolo para sa mga Maranao. Hindi lang siya basta isang ibon, sagisag siya ng pag-asa sa gitna ng lungkot, ng pagtanggap sa mga pagbabago sa buhay at syempre, ng walang kapantay na ganda ng kanilang kultura.
Kaya itong makulay na ibon na to, paalala yan ng maraming bagay. Paalala ng pag-asa at pagbabago. Paalala ng kagandahan ng ating kultura, ng misteryo at hiwaga. At paalala na yung lahi natin napakayaman. Higit sa lahat, pinapaalala niya sa atin na may mga mundo sa labas ng ating nakikita. Isang mundong puno ng hiwaga na dapat nating igalang. Kaya kayo, mga anak, ano kaya ang aral na mapupulot natin sa kwentong to? Siguro ipinapaala nito sa atin na kailangan nating tanggapin ang takbo ng buhay. Na kahit may mawala, palaging may darating na pag-asa. At sa bawat pagbabago, laging may bagong kagandahan tayong matatagpuan. Di ba?